Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, February 6, 2026. Ako, si Stanley Gajepe at ito ang Balitang A to Z. Ang na-rescue po ng PNP Anti-Cybercrime Group ay 7 po na babae. Sila po ay ages from 18 to 22 years old po. Aktual na live show sa cybersex din sa Batangas, Timboga. Suspect na American national arestado. Dalawang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte na ipadala na sa Office of the House Speaker. Now, I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. PBBM tumangging magkomento. Mahigit 140,000 katao apektado ng bagyong Basyang. Ang update tutukan. Rare giant phantom jellyfish is spotted sa katubigan ng Argentina. At sa balitang showbiz, Taylor Swift inilabas na ang music video na hit track na Opalite. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Arestado ang isang American national sa Nasugbu, Batangas dahil sa pag-ooperate ng isang cybersex den. Nailigtas naman ang 7 babaeng nabiktima ng online dating at modeling scam ng suspect. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. That's not anything. Let me just call my lawyer. Tumambad sa kapulisan ng aktual na live show sa isang bahay sa Nasugbu, Batangas noong January 30. Sinalakay ito ng mga otoridad sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data dahil sa sumbong ng isang biktimang pinagtrabaho at nakatakas mula sa naturang cybersex den. Meron po dito doon po na mga sex paraphernalias na ginagamit po, yung mga devices po. There are computers, cameras, and yung mismo po na site kung saan sila nag-livestream ay nakita din po natin actual po. Ang na-rescue po ng PNP Anti-Cybercrime Group ay 7 po na babae. Sila po ay ages from 18 to 22 years old po. Kwento ng biktima, ipinasok siya doon ng isang nakilala sa dating app na nangako ng modeling na trabaho. Pinapaibig siya online, kumbaga nakakilala sila sa mga dating apps, dating sites, and also po nililigawan sila, kinukuhanan yung simpatya, and then later on po nakikipag-meet sa kanila at inaalok ng maging model at sinasabi na bibigyan ng pasahod o na 50 to 100,000 pesos. Hindi lang pala siya ang naging biktima ng love at modeling scam dahil marami pang ibang nabudol. Ayon po sa biktima, sila po ay pinapa-live streaming online para po magkaroon ng token dun sa mismong isang site na yung mga usually na kanilang mga nanonood doon ay mga foreign national. Arestado naman ng isang suspect na nagpupumiglas pa habang hinuhuli ng mga otoridad. American national ang suspect, 27 anyos at halos 1 taon nang nag-ooperate ng cybersex den. Bro, let me just call my lawyer. I'm not gonna go anywhere. I'm not hiding. My phone is right here. Kakaharapin niya ang mga kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Cybersex Operation sa ilalim ng Cybercrime Act at Obstruction of Justice. Nasa PNP ACG Custodial Facility ang suspect at ayaw magbigay ng pahayag. Habang ang mga biktima naman ay nasa pangangalaga na ng Interagency Against Trafficking o IACAT at sumasailalim sa medikal na pagsusuri. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Na-transmit na sa House Speaker ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. May 10 araw ngayon si Speaker Faustino Bogie D para isama sa order of business ang complaints. Habang hinayaan naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Kamara na iproseso ang impeachment laban sa bise. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Umusad na muli ang unang proseso ng 2 impeachment complaints labang kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos kumpirmahin ni House Secretary General Cheloy Garafil ngayong Biyernes na naipadala na ang mga ito kay House Speaker Faustino Bogie D III nitong Huwebes ng tanghali para sa mga susunod na hakbang. Lunes nang ihain ng Makabayan Coalition at Civil Society Organization leaders ang tig-isang impeachment complaints labang kay VP Sara. Isa sa grounds ng kanilang complaint ang betrayal of public trust, kabilang ang questionable pa rin itong paggastos sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds mula December 2022 hanggang ikatlong kwarter ng 2023. Inendorso ng Makabayan Bloc ang unang impeachment complaint habang sina mamamayang Liberal Representative Laila de Lima at Akbayan Party Representative Percy Sendanya naman ang nag-endorso ng ikalawang complaint. Kumbaga round 2 lang ito noong impeachment complaint na ipinasa ng Makabayan noong last 19 Congress. Paggamit ng confidential funds, misuse ng confidential funds, both in Office of the Vice President at saka yung secretary siya ng Department of Education. Mayroon naman ngayong 10 araw si D para isama sa order of business ang complaints. Samantala, naniniwalang dating kongresista na si Mike Defensor na mababahiran aniya ng politika ang isinasagawang hakbang laban sa bise. I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. Kumpiyansa naman si Castro na positibo ang kalalabasan ng kanilang pagpapatalsik sa bise kung hindi nila mangingialam ang Pangulo. Positive naman ako ngayon. Huwag lang makikialam si Presidente. No? Kasi yung panahon na yun nga, nagdidili-dali siya eh. Maraming mga distraction. No? Tumanggi naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkomento tungkol sa impeachment complaints laban sa kanyang bise. I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Habang si Senate President Tito Soto sinabing binibrief na siya ng 2 abogado mula Court of Appeals at isa mula Court of Tax Appeals sakaling matuloy ang impeachment trial ni Duterte. Para aniya makapag-focus siya sa kung ano ang gampanin ng presiding officer ng impeachment court para sa rules of evidence at criminal procedures. Yun ang pinakamahalaga sa impeachment eh. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong magpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. 2025 nang unang sampahan ng impeachment complaint si VP Sara, pero tuluyan na itong ibinasura ng Korte Suprema nitong January 29. Para sa balitang A to Z, Naomi Almohano. Mga ka-A to Z, magkakaroon po ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tinatantsyang humigit kumulang sa 10 sentimo kada litro ang rollback sa gasolina habang posibleng tumaas ang diesel sa 30 sentimo kada litro, maging ang kerosene sa 5 centavos kada litro. Kabilang sa mga dahilan nito ang pagluwag ng tensyon sa pagitan ng US at Iran na nagpapababa sa geopolitical risk premium habang sapat naman ang supply mula sa US at non-OPEC countries. Mas mahina rin ang demand sa heating fuel dahil sa mas banayad na panahon sa Amerika. Nananatili sa 4.4% ang unemployment rate ng bansa noong December 2025. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Katumbas yan ng nasa 2.26 milyong Pilipinong
walang trabaho. Ayon sa PSA, bagamat halos walang pagbabago mula noong Nobyembre, tumaas naman ng 10,000 ang bilang ng Pilipinong walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 3.1% na naitala noong December 2024. Samantala, bumaba naman sa 8% mula 10.4% ang naitalang underemployed o yung manggagawang hindi swak ang kanilang trabaho. Katumbas ito ng halos 4 na milyong Pilipino na naghangad ng karagdagang trabaho pa o oras. Sinabi na ba ni DepDev Undersecretary Rosemary Edilion na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang paglikha ng quality jobs sa pamamagitan ng training, reskilling, innovation at pagpapalakas ng business confidence. That is related kasi nagkaroon ng infrastructure scandal, bumaba yung activities sa public construction. Nakita natin yun, ni-report natin yun sa Q4 GDP. So kung mababa or mahina yung activities dahil mahina yung disbursement, syempre lesser employed persons in that particular industry. Mga ka-A2Z, patuloy po na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran ang bagyong Basyang sa nakasalukuyang nananalasa sa Central Visayas. Ayon sa Weather Bureau na Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa baybayin ng Dalaguete, Cebu, alas 7 ng gabi. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at bugsong nga abot sa 75 kph. Nakataas ang signal number 1 sa maraming bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na posibleng makaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Inaasahan ang malakas na ulan bunsod ng bagyong Basyang at epekto ng shear line. Dinadaanan naman ng bagyo ang Southern Cebu at Negros Oriental bago tumungo sa Panay Island ngayong Sabado. Inaasahan namang hihina ito at magiging low pressure area sa loob ng 12 oras. Kaya naman, ingat po mga ka-A2Z. Samantala, pumalo na sa mahigit 140,000 individual ang apektado ng pananalasa ng bagyong Basyang. Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Pinakaapektado ang mga lugar sa Mindanao kung saan umabot na sa 43,000 ang bilang ng mga nasa evacuation center. Samantala, 4 ang nasawi sa landslide sa Cagayan de Oro City dahil sa malakas na ulan dulot ng bagyo. Gumuho ang lupa sa Zone 1, Barangay Sambulawan, Agusan, gabi ng Huwebes, kung saan natabunan ng isang bahay. Bahana ang mga national highways sa Barangay Bugo, Cugman at Tablon. Tuloy-tuloy naman ang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management habang tiniyak naman ng DSWD na handa ang ahensya sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan lalo't may mahigit sa 3 milyong family food packs ang nakaimbak sa mga warehouse para sa distribution. Currently, we're working with the local government units, gayon din po yung mga regional DRRMC offices nang sa ngayon yung pong pangunahing pangangailangan ng mga naapektuhan ay ating pong mai-provide. Kulong na yan! Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabasura ng House Committee on Justice sa 2 impeachment complaint laban sa kanya. Sa isang chance interview, sinabi ng Pangulo na nakakagambala sa trabaho ang mga ganitong issue. Dagdag pa niya, hindi siya nabahala dahil alam niyang walang matibay na batayan ang mga reklamo. Tinawag din ng Pangulo na isang politikal na hakbang lamang ang mga reklamong ito. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint and I knew that I would be all right in terms of the impeachment kasi wala naman, there were no real grounds for the impeachment. Mga ka-A2Z, ngayon pong buwan ng Pebrero, ipinagdiriwang nga natin ang nalalapit na Chinese New Year at Valentine's Day. Kaya naman ang isang mall sa Dasmariñas, Cavite, pasabog ang setup bilang paghahanda sa selebrasyon. Good vibes and good luck, yan ang tema sa pagsalubong ng Year of the Horse sa Center Atrium ng isang kilalang mall sa Dasmariñas, Cavite.
para sa Max CNY Experience. Powerful, pinkish theme ang paligid na talaga namang Instagrammable. Perfect sa mga ka-A to Z nating mahilig sa picture-picture. Agaw-agaw pansin din ang mga sakura trees na may mga ampaw na nakasabit. At syempre ang giant money tree na nagbibigay raw ng swerte. Bukod dyan, meron ding claw machine na may iba-ibang Chinese zodiac characters na pwede mong mapalalunan. At syempre, may early Valentine gift station din para sa mga nagmamahal at minamahal. Susunod, Senate President Tito Soto, wala nga bang dapat ikabahala matapos maunsyami ang tangkang kudeta sa Senate leadership? At rare na phantom jellyfish na mataan sa karagatan ng Argentina. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi nababahala si Senate President Vicente Sotto III sa kanyang pwesto matapos makaligtas sa isa na namang tangka umanong kudeta sa Senate leadership. Aminado naman siyang may ilang senador mula sa minorya na nakikipag-usap sa kanya, pero hindi na idinetalye kung tungkol pa rin ito sa liderato ng mataas na kapulungan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Whether I'm Senate President or Minority Leader or just a regular senator, I will sleep soundly and I'm not worried. Yan ang pagtitiyak ni Senate President Vicente Sotto III ilang araw matapos na mapanatili ang pwesto sa naunsyaming kudeta sa liderato ng mataas na kapulungan. Natanong din siya kung sumama ang loob niya. Hindi. I hate to use the term, pero been there, done that eh. Pero sa pagbubukas pa lang nila ng sesyon nitong Miyerkules, February 4, ay alam na niyang mauunsyami ang tangkang patalsikin siya sa pwesto. To unseat the leader, you must have 13 votes. The 13 votes, you must have it in writing. In fact, hindi pwedeng commitment na salita lang. Sige. Hindi pwede yan. That is a very dangerous move. Mapapahiya ka. Una nang sinabi ni Sotto na kabilang ang draft report ng Blue Ribbon Committee at pagtanggal kay Senador Amy Marcos sa Committee on Foreign Relations bilang chairperson, samit siya ng tangkang pagpapalis sa kanya sa pwesto. Pero maliban sa mga ito, atraso ba ako? Ano ba ang hindi nagawa ng current Senate President na hindi nila na kulang sa tingin nila? natanong ng media kung mayroon bang senador mula sa minorya ang nagnanais na mag-over the backhood o lumipat sa mayorya. May nakikipag-usap. Ganun na lang siguro. Hindi ko masasagot ng yes yan kasi for all you know, nakikipag-usap lang. Umasa si Sotto na matatapos ng serye ng political noise sa Senado lalo't maraming panukala ang nakabinbing pagdebatihan gaya sa resolusyong kumukundina sa China sa issue ng West Philippine Sea. Gayun din ang paghahanda sakali umakyat sa Senado ang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa promotion ng mga guro at school leaders sa Kamaynilaan sa isang okasyon sa Makati City. Kasama sa mga dumalo sina Education Secretary Sonny Angara at City Mayor Nancy Binay. Nagpasalamat si PBBM kasabay ng panunumpa ng halos 3,000 educators at school officials. Binigyang din ng Pangulo ang malaking ambag ng mga guro, hindi lang sa mga estudyante kundi sa pagbuo ng bansa. Nauna nang napaulat na nasa 1.34 trillion pesos ang 2026 national budget para sa sektor ng edukasyon. As I said in my third State of the Nation address, no public school teacher should retire as teacher one anymore. We will expand our educators' career paths through strategic reclassification. By creating more high-level positions, we can have senior educators move up
based on merit and open new entry positions to new graduates. Your promotion will be a doorway to a better life for you and your family. Iginiit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang enfeebled physical state o mahinang kalagayan ng dating Pangulo para tutulan ang desisyon ng International Criminal Court na panatilihin ang kanyang pre-trial detention. Iginiit ang depensa na nagkamali ng fact at batas ang ICC pre-trial chamber nang hindi isinaalang-alang ang joint medical report na tumutukoy sa umano'y cognitive impairments ng dating Pangulo. Ayon sa brief, napag-alaman ng mga eksperto na hindi na kayang magplano o magkaroon ng sunod-sunod na gawain ang dating Pangulo, habang binatikos ng depensa ang pre-trial chamber sa umano'y pagwawalang bahala sa kanilang medical evidence, habang umaasa sa ulat ng court-appointed panel tungkol sa fitness to stand trial. Nagtapos sa impressive na singles run ang journey ng Filipina tennis sensation Alex Ayala sa Abu Dhabi Open matapos talunin sa quarterfinals ng second seed na si Ekaterina Alexandrova ng Russia sa score na 6-3, 6-3. Naging mainit ang simula ng laro na umabot sa 4 na deuce ang unang game bago nakapag-hold si Alexandrova. Nakabawi si Ayala at nakabreak para lumapit sa 1-2, pero nanatiling kontrolado ng Russian player ang set sa lakas at consistency mula sa baseline. Pinuri naman ni Alexandrova ang laro ni Ayala at ang kanyang focus hanggang huling punto. Habang tuloy pa rin ang laban ni Ayala sa doubles competition, kasama si Janice Chen sa quarterfinals. Laban lang, Alex! Namangha ang mga scientists sa kanilang comprehensive deep sea expedition nang magpakita sa kanila ang isang rare phantom jellyfish sa karagatan ng Argentina. Nakuha sa video ang isang kakaibang nilalang na may mahabang parang laso o ribbon na mga galamay sa lalim na 250 meters. Kasabay nitong lumalangoy din sa paligid ng jellyfish ang maliliit na isda. Kayang lumaki ang bell ng phantom jellyfish na hanggang 1 meter diameter habang umaabot ng 10 metro ang haba ng 4 na galamay nito. Isa sa pinakamalaking species ng jellyfish ito sa buong mundo. Kaya naman tunay na nakakamangha. Sa aming pagbabalik, ENHYPEN member na si Sung Hoon nagbahagi ng ilang larawan bilang torchbearer sa Winter Olympics 2026 opening. At sa showbiz, napanood nyo na ba? Taylor Swift inilabas na ang music video para sa kanyang awiting Opalite. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Kabilang sa mga napiling torchbearer sa pagsisimula ng 2026 Winter Olympics ang ENHYPEN member na si Sung Hoon, habang ang American singer-songwriter na si Mariah Carey, isa rin sa mga lead performer. At Taylor Swift, finally, may inilabas ng music video para sa kanyang hit song na Opalite. Marami-rami po itong ganap this Friday, kaya naman ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz, hatid ni Ling Garcia. Engines, make some noise! Nag-share si Sung Hoon ng K-pop boy group na ENHYPEN ng ilang kuha mula sa Olympic Torch Relay sa Milan, Italy na nagsimula na this February 6. Kabilang si Sung Hoon sa mga napiling torchbearer para sa 2026 Winter Olympics. Sa mga larawang ibinahagi, kitang-kita na very proud ang OPA sa kanyang milestone, lalo na Olympic dream come true ito para sa K-pop idol na dati ring isang ice figure skater. Si Sung Hoon ang kauna-unahang K-pop idol na naging torchbearer sa Winter Olympics.
Isa naman sa mga nagtanghal sa opening ceremony ang American singer-songwriter Mariah Carey. Matatandaang naging suki ang singer sa ilang pangunahing sporting events gaya ng NFL Super Bowl 2002 na siyang umawit ng national anthem ng US. Taong 2003 naman sa NBA All-Star Games at 2020 sa US Open Women's Tennis Final. Samantala, inilabas na ni American singer-songwriter Taylor Swift ang music video para sa kanyang awiting Opalite sa Spotify Premium at Apple Music ngayong Biyernes, February 6. At bukod sa music streaming platform, mapapanood din ito sa YouTube na nakatakda namang ilabas this February 8. Bahagi ang Opalite ng kanyang 12th album na The Life of a Showgirl. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ganito ka rin ba? Aminin natin dahil tinutulungan ka na nga para magawa mo ng tama pero sa huli, sumablay ka pa rin. Narito ang nakaka-GV na video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa playwright at poet na si William Shakespeare. Sabi niya, "Mahalin ang lahat, magtiwala sa ilan lamang at huwag manakit ng sinuman." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas, and happy weekend!